Magandang umaga po sa lahat. Dahil malamig ngayon ang umaga namin dahil yung paligid namin nasa overlooking kami ng dagat at mayroong mga makikita nyo naman na mayroong mga kahoy dito sa amin. Ito po yung makikita natin sa baba ng aming bahay. Ang nakaganda dito kasi pag umaga, yung sunrise ng araw, direktang makikita mo. Walang nakaharang doon. Yun ang nakaganda dito sa amin. At kung full moon naman, makikita nyo talaga yung paglabas ng buwan doon sa dagat. Hindi Yun sa dagat, doon sa pinakadulo ng yung parang horizontal na makita mo. Hindi ako masyadong marunong sa Tagalog, pero pagsisikapan ko para magkaintindihan naman ang marami sa atin. Ngayon po, bali mag-usap-usap lang po tayo kasi may i-upload ako na videos yung tungkol sa buhay ng ama ko. Kaso, uulit ko yun muna dahil marami pa akong mga tanong na gusto kong itanong. Yan. Tapos, sana naman suportahan niyo yung itong channel namin para po mas marami pa po kaming maibigay sa inyo na mga kwento tungkol sa mga iba't ibang karanasan ng aming buhay. Dito kasi dati maraming bahay diyan sa baba. Oo. Tapos nagkakataon na Nagbago yung hindi, may bagyong Odette. Yung Odette. Tapos yung mga taong may mga trabaho nagrenta doon sa malapit sa tinatrabahoan sa taga nito. Tapos wala namang mga tao dito. Siyempre, yung mga magnanakaw, ulam na. alam nyo na. Alam na nila. Kaya pagbalik namin dito, sira-sira na yung mga bahay dyan sa baba. Pero hindi namin alam kung sinong mga tao. Kaya pagbalik namin dito, kasi nahihirapan na kami doon magrenta sa aming nirentahan. Bumalik kami dito. Nagtayo na lang kami ng sarili naming bahay. Iyon ang buhay namin dito. Sabi ko nga nag-iba ng buhay namin ngayon, noon. Kasi yung buhay namin noon, nasa bundok talaga kami nakatira. Yung wala kang makikitang mga sasakyan at malayo sa mga tindahan. Walang palengke. At ayun, nabubuhay ka doon ng sariling sikap mo. Magtanim ng mga halaman, anong mga yung Pero ang anong tawag sa kamuti? Kamuting kamuti kahoy. lang, kamuting kahoy, tapos kamuti. Yung minsan kinakain namin doon sa bundok, mga kamuti, balanghoy, at yung anong tawag niyo sa karlang, basta sa amin yung karlang. At saka yung Gabi. Oo, gabi. At minsan yung mga ulam namin is yung gaya, yung dahon ng kamuti at yung gabi. At saka Dahon ng kamuti, tapos nilagyan namin ng gata ng niyog. Minsan naman nakakakain rin kami ng karne, yung tinatawag na wild boar. Wild damo na. Baboy damo yan. Baboy damo. Ayan, yan. Then, kapag nakakain kami ng isda, yung hinuhuli lang namin sa ilog. Ang mga binabaling namin doon sa
saba. Suba ba? Yung malaking ilog ba? Minsan naman doon sa maliit na sapa. Kung hindi naman kami nagbaling, naglagay kami ng mga taga doon sa ilog para makakuha kami ng mga isda. Katulad ng kasili. Yun. Marami namang makakain doon sa bundok kasi katulad ng mga kumakain talaga kami ng ilaga, pero iba talaga yung ilaga doon sa bundok. Para sa amin hindi yun madumi kasi yung kinakain lang nila yung mga prutas ng kahoy. Hindi katulad dito sa baryo at sa syudad na hindi kami kumakain kasi alam naman namin na madumi yun. Saka yung unggoy, kumakain talaga kami noon doon sa bundok. Hindi naman yun masama para sa amin kasi yun nasanayan na talaga namin yun. Pero ngayon minsan na lang kami nakakakuha. Ang sarap kaya noon yung daga na adobo. Masarap talaga. Pero sa hindi sanay, siyempre nakakadiri yan. Kasi ang nakikita nila sa ilaga dito sa sa baryo, lalo na doon sa syudad, madumi talaga kasi nanggaling yun sa mga basurahan. Yan, madumi talaga pag galing sa basurahan. Pero pag doon sa amin, hindi yun madumi sa amin kasi alam namin yung kinakain nila hindi dumi. Pag doon sa bundok yung mga ilaga. Hindi. Yung dyan sa baryo, sa mga bahay-bahay, yung nakikita nilang mga daga na kahit saan-saan lang, pumunta sa mga kanal, sa mga basira, sa mga ugasan. Yun ang kino-compare nila. Kaya, nadudumihan sila. yun ang nasa isip nila na, ay, ang daga pala, ang dumi. Minsan, yun, kadiri, yaks. discriminate ng ibang tao kapag kumakain ka ng ilaga. Pero sa bundok, iba sa bundok, kasi malinis doon. Yung mga nandoon sa mga virgin forest, yun. Yung kinakain nila, yung mga prutas ng kahoy lang talaga. Bunga ng uway, mga bunga ng kahoy, mga palay, yung mga kinakain nila, kaya masarap. So, tingnan ko lang baka hindi yun naka-on. Bigyan mo ko ng kape. At masarap talaga yung yung ulam na ubod ng ratan. Yan. Sobrang sarap talaga yun kapag dinlagyan mo ng gata, ng niyog. Yan. Sarap talaga. Miss na talaga namin yung nakakain kami ng yung mga exotic food ba? Like katulad ng batod sa niyog, sa pugahan. Mga masasarap yun. Kaya yung mga tao dati doon sa bundok, kahit walang ospital, hindi ka magka-problema. Minsan lang talaga nagkasakit. Walang sakit doon. Kaya yung lolo ko dumating ng hanggang 100 plus. Yata yun. Oo, kasi yung kinakain nila mga gulay talaga. Matibay pa. Pero yung mga matanda doon, hindi man natin makikita na sa ngayon. Pero yung nakabahag lang. Yan. Yung yung lulo ko, hindi ko na naabutan yun, pero sabi ng tatay, bahag lang talaga yung sinusuot niya. Noon kasi, nasanay na ang kalalakihan ng susuot ng ganun. Kasi, nasa bundok lang talaga nakatira. Pero ngayon, kung dito ka sa baba magsuot ng ganyan, tinatawanan ka, tapos ang daming nagtatanong sa inyo na bully na, ay, ang itim ng kigul. Tapos, noon, minsan lang tayo nakakabili ng mga damit. Pero sa ngayon, siyempre, nag-iba na yung buhay ng karamihan na katulad naming mga katutubo. Siyempre, kahit mahirap, nakaka-afford pa rin ng mga, yung mga kasuotan. Inaalaw pa rin yun kasi yun ang culture. Kaya, ginagawa na lang kapag may mga, yung mga occasion, ginagawa na lang costume. Pero sa totoong buhay talaga,
Dati. Ngayon, sa ngayon, wala na akong nakikita na nagsusuot ng bahag. Dati lang sa mga lulo namin. Pero sa Kung ngayon, nagdadamit na talaga. I-explain ko sa inyo kung anong ibig sabihin ng bahag. Yung parang tibak ba na gaganito lang dito, ibagkus mo lang dito tapos parang towel tapos gaganon dito para hindi lang makita dito. Ganyan. Parang tibak talaga. Pero ano lang damit na mga luma. Mga kasubutan noon. Maaga talaga kaming gumigising kasi nasanayan na namin na maaga gumigising kasi sabi ng tatay ko noon, yung tatay ko nga alas 3 lang ng umaga. Nandun na yun sa sa silong ng bahay namin. Nagsasalita na yun, nagbo-broadcast na yun sa amin, nagsasabi na gigising kayo ng umaga para marami kayong maiisip na magandang kinabukasan. Kasi pag mataas na yung oras na magigising ka, wala ka nang maiisip daw. Tapos, ang advantage doon sa maaga kang gumising kasi marami pa kang naisip. Tapos, may oras ka pang may mag-isip. oras pa kang magplano kung ano ang dapat mong trabahuin ngayong araw. Yun ang tunay doon na katotohanan. Paano ka natutong magtagalog? Hindi. Wala namang nagturo sa akin. Pero, siguro, yung sa IQ ko ba na madaling maka-adapt ng kung anong mayroon doon sa lugar. Halimbawa, nandun ako sa Surigao del Sur. Madaling ma-adapt ko yung kanilang salita doon. Yung katulad ng saim, saak. Kung sa Tandag naman, yaon, ngadi. Siguro masasabi ko na mayroong binigay ng Panginoon sa atin na madali lang tayo makaintindi at madali nating ma-adapt yung mga salita na maririnig natin. Kasi nga ako, mayroon naman tayong salita na sarili nating salita, pero hindi ko alam kung paano ko natuto mag-Bisaya, paano ko matuto mag-intindi ng Tagalog. At ngayon po, nakapagsalita na ako ng kaunti ng Tagalog, hindi naman sa marunong na talaga ako magsalita, pero sinisikap ko lang kung paano magtagalog para maraming makakaintindi sa mga salita natin. At yung Tagalog, natutunan ko lang yun kasi di ba noon, mahilig tayo makinood sa Manood ng salida sa kapitbahay. Sinisilip lang ba kay walang pangbayad doon lang sa butas yung mga Kasi artista ba ng mga halimbawa Rubin Padilla. Sandali lang. Noong maliit pa ako, sa bundok kami nakatira, walang TV doon. Pero lumikas yung mga magulang ko doon sa Sor. Tapos doon sa baryo kami nakatira. Wala kaming kapitbahay na Mamanwa kasi ang kapitbahay lang namin doon mga Bisaya. At siyempre yung mga Bisaya noon mayroon ng mga TV sa kanilang bahay. At kapag sinasama ako ng magulang ko doon, kasi yung magulang ko nag-helper ng yung maggabas ng kahoy, nag-helper siya. Tapos pagkahapon nagpabalansi ng bayad, sahod. Kapag naghihintay kami doon, may TV doon, nanonood kami. Sa madaling salita, sa mga drama ng TV or salida ko magsimulang matuto ng Tagalog. Ayan, magtulungan na lang tayo dito kasi alam naman natin kung gaano yung kahirap magtagalog. Kasi sa pelikula doon, yung cartridge pa, tip pa yon. Tapos, i-rewind pa nila, gaganon-ganon pa sila. Tapos nagbabayad pa tayo ng dos. Tag-piso, bata, tapos dos. Sinasama ko doon ng kapatid ko na nakakatanda sa akin, sabi ng tatay at nanay ko. Parang wakwak kayo, gabi-gabi, pumupunta kayo doon.
Kasi ano, yun lang ang libangan noon. Mm-mm. Yung kuan ba, parang nabaguhan ba sa mga pelikulang mga nakikita doon, lalo na sa mga bakbakan, yung Robin Padilla, Lito Lapid, Yan, favorite namin mga Sharon Sorin Cuneta. Legaspi. Pagdating naman sa mga babae, yung Sharon Cuneta, Si Bina Morales. Si Morales. Judian Santos. Yun. Yan, naalala pa namin yung mga favorite namin na tinatanaw ng mga salida. Tsaka naalala ko yung sabi ng nanay ko, sige, panoorin niyo yun. Kasi sabi niya, panoorin pa niyo, yun ang Manood kayo. Yun ang panoorin niyo. Kasi dadating yung panahon na yung tinatanaw niyo na gira-gira. Dadating yun sa atin. Kayo na rin ang magtatakbuhan. Yun talaga ang hindi ko makalimutan. Ibig sabihin ng partner ko, yung pinapanood nila, sinasabihan sila sa kanilang mama na, sige, manood kayo. Para yung pinapanood yung bakbakan nandoon sa ilalim sa TV ba, yun ang dumating sa atin ng personal dito. Pero ibahin natin yung salita. Ang nakaganda dito sa tribo kasi may mga genius talaga. Genius talagang otak. Paano mo masasabi? Kasi halimbawa sa Tagalog, sinong magtuturo dyan? Diba dati walang teacher dyan? Wala. Ina-adapt lang natin kung anong maririnig natin. Magaling doon sa- talaga sa observation. Pagdating naman sa manubo na language, pinapakinggan lang. Pero Tapos, naintindihan. nakapagsalita na, 2 araw, 1 araw, marunong na magsalita. Yan. Ang kaibahan lang talaga sa amin, kailangan lang talaga turuan magsulat at magbasa. Pero kapag sa larangan ng lingwahe, mayroon kaming ugaling madali lang namin ma-adapt yung mga iba't ibang lingwahe. Hindi naman sa madali naming makapagsalita, pero maintindihan talaga namin kapag nandun kami sa isang lugar na may sarili silang lingwahe. Yun ang naobserbahan ko sa katulad namin. Kasi yung mga pamilya namin noon, mahilig sa yung tira dito, tira doon, ayun. Lipat-lipat ba? Lipat. Walang Lipat, permanenteng, mabuhay. Ayan. walang permanenteng Tirahan. kasi yung mga ama namin, mga magulang namin. Mahilig noon, kumbaga sa adventure. Hindi. hindi adventure. Ang katotohanan dyan ay Kung saan yung hanap buhay. yun. Tapos ganito, dito tayo nakatira. Pag naubos na yung mga uway dito, yun, nagwo-worry sila kung saan na naman sila magkuha ng uway na product na para may baligya. Tapos, halimbawa dito sa Kagjanaw, naubos ang uway dito. Di magpaplano na naman sila na pupunta na naman doon sa Adlay. Tapos doon sa bukid. Parang mag-adventure doon. Tapos doon na manguha ng uway. So, malayo na. Kaya nagdesisyon na naman sila na doon na naman tumira. Para dala-dala yung pamilya. Yun. Kaya, Yun ang sitwasyon namin noon. grabing mga kabukiran na nangapahak ng mga uma. Kaya yung yung mga inuuman ng mga magulang namin, yun ang sinusunod namin ngayon kasi bawat area mayroon silang mga inuumahan. Tapos yun ang sinusunod namin na kapag yun ay yung lugar na yun, yung bundok na yun may inuumahan yung mga magulang namin, yun ang aming susundin. Balik-balikan natin yung nang palipat-lipat kami ng pagtira na itong sinasabi ko kanina na pag naubos na yung mga makukuha namin na uway doon sa kanaming tinitirahan. Sa aming tinitirahan. Pupunta na naman kami sa ibang lugar. Yun ang dahilan kung bakit yung mga tao na mga magulang namin doon na hindi nakapag-aral.
Yun talaga ang tunay. Minsan talaga, lumilipat kami doon, wala kaming dalang pagkain. Pero alam naman namin na pagdating namin doon, may makukuha kaming pagkain kasi sa amin, marami kaming nalalaman doon sa bundok ng mga pagkain. Kung wala kaming dalang kamuti, pagdating namin doon, kapag mayroong yung bahi na tinatawag sa amin pugahan, yung katawan niya, yung katas, magagawa namin yung pagkain. Kaya hindi kami mag-alala kapag wala kaming dalang pagkain. Kasi alam namin yung pupuntahan namin, marami kaming makukuhang pagkain. Yung baay, yung tinatawag sa amin baay or kuyot, hindi ko alam kung anong tawag doon sa'yo sa Tagalog, pero sa amin baay yung tawag sa amin. Yung mga magulang mo, hindi talaga sila nakapag-aaral. Paano? Hindi wala silang yung pinag-aralan doon. Walang birthday. Kahit ABCD, hindi sila Wala talaga. naka-encounter ng ganun, na may nagtuturo sa kanila ng Wala talaga silang alam dyan. Kasi yung mga magulang nila, yung lolo ko, Pero, mayroon pa akong tanong sa'yo. Bakit na marunong yung mga magulang mo magsakay-sakay ng bus at yung tumawid pa doon sa karagatan, nakapunta pa doon ng Liti? Hindi naman sila marunong magbasa ng signboard. Sino nagtuturo sa kanila na magkuha kayo ng ticket? kasi yung mga lolo namin nakapunta doon sa Liti kasi yung dahilan, yung kada Pasko ba, namamasko. Kaya gusto nila yung mga lugar na hindi pa napamaskuhan. Doon sa mga malayo na lugar, ano yung gusto nilang pupuntahan para mas iba-iba naman ang mga tao doon na makikilala. Kasi yung pabalik-balik kang lagi kang humihingi doon, wala nang bibigay sa iyo. Babatuhin ka yan. Kasi yung mga Nagagalit yan. Kasi mahilig talaga sila noon, yung mga magulang natin, mahilig sila lalo na pag Pasko, mamamasko. Kaya nakarating sa Liti, nakarating sa Samar, sa Tacloban, sa Burawin. Yun, mga lugar na tatawid pa sila doon sa San Juanico Bridge. Papunta Samar. Maliit ka pa noon, hindi mo pa alam kung paano sila, yung pasikot-sikot nila kung paano sila nakapunta doon. Pero ang katotohanan yan, yung mga tribong Mamanuan na dumating sa Samar, Burawin, Tacloban, Abuyog, Hilongos, Hinunangan, Liloan, sa Bontok, Maasin, galing talaga yan dito sa Mindanao. Dito sa Surigao. Nagmakasakaling lang na makatira ng maayos. Yun ba? Isa talaga yung hanap buhay. No? Hanap buhay. Yung sistema ng hanap buhay nila doon na mas madali silang makahanap. Pero ang tunay yan na origin dito talaga sa Surigao del Norte. Yung namasko lang ba, tapos Dahil sa pamamasko, doon na hindi, silang pagkatapos ng Pasko, wala naman silang pirang pang pamasahe pa uwi. Kaya nagplano na lang sila na magtira muna doon kahit kuan lang, dait-dait. Guys, hanggang dito na lang kami guys kasi oras na naman para magtrabaho sa ibang gawain. Salamat Thank you. sa panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe, subscribe. mag-comment doon. Pagpatuloy namin to sa sunod na mga higayon. Maraming salamat at sa mga Bisaya, daghang salamat ug sa katribo. Palad pun.